Isa pong maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa buwan pong ito ng March 2021, ang ating team ay Raising Obedient and Trusting Parents and Children. At ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Disiplinado, Aprobado. Ang mga layunin po ng ating pag-aaral ay una, mabigyan ng paalaala ang bawat magulang ng kahalagahan ng pagbibigay disiplina sa kanilang mga anak. Ikalawa, ipaalala na ang disiplina ay nagsisimula sa tahanan. Hayaan niyong basahin ko po sa inyo ang ating teksto mula po sa Aklat ng Kawikaan, chapter 6, verses 20 to 23. Makinig po kayong mabuti. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama, at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ikintal mong lagi sa iyong puso. Itali mo sa iyong leeg. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kapag pinag-uusapan ang salitang disiplina, marami sa atin ang hindi komportable sapagkat maraming katuruan o maraming babasahin na nagsasabi na ito ay pagsupil sa kalayaan ng isang tao o pinahihirapan ang isang taong dinidisiplina. Sa panahon ngayon, exposed ang kabataan sa social media kung saan makakasagap ng di kagandahang balita tungkol sa pagsuway sa batas, rebelyon, kasiyahang wala sa ayos, at kung ano-ano pa na nagbibigay ng indirect messages. Halimbawa, kapag gusto mong maging cool, dapat sumuway ka sa iyong magulang at matutong maging independent. Sabi nga, the crisis of disobedience is definitely a crisis of authority. Kapag ang mga magulang ay naging masyadong maluwag sa kanilang mga anak at hindi na nakakatanggi o nakakahindi sa mga demands nila, ang magulang ay nagpapalaki ng isang little monster or anak na magpapasakit ng kanilang ulo pagdating ng panahon. Subalit bago ang lahat, kailangan mag-self-evaluate muna tayo. Mahalagang sagutin natin ang mga sumusunod na tanong upang makatulong sa mga magulang o sa mga naghahandang maging isang magulang. Mayroon bang specific rules sa inyong tahanan? Example, oras ng kain, oras ng uwi ng anak, bawal ang cellphone o tablet o anumang gadget sa pagkainan, may oras ang pagtulog. Ang rules ba ay maliwanag na nasasabi sa mga anak upang makita kung sila ay sumusunod o hindi? Pabulyaw ba ang pagsaway o mahinahong pagsasalita ang ginagawa? Kayo ba mismo ay sumusunod sa napag-usapang rules sa tahanan? Mayroon bang pagmamahalan at pagkalinga sa inyong tahanan? Sa puntong ito, maiisip natin kung saan tayo nagkulang upang magawa natin ito ng kaayusan. At kung mayroon man na nagagawa na natin sa ating tahanan, lalo pa nating pagsumikapang ipagpatuloy ito. Subalit, paano ba ang tamang pagbibigay disiplina, lalo na sa ating mga anak, sa ating sariling tahanan? Ito ang ilang tips upang magkaroon ng disiplina sa ating mga tahanan. Tip number 1, a few rules but actually enforced. Huwag masyadong maraming rules sa loob ng tahanan upang di mahirapang matandaan ng bawat anak o lahat ng miyembro ng pamilya. Ang pagbibigay ng bawat rule ay dapat maliwanag ang rewards at consequences kapag nagampanan o nalabag. Simple rules na maaaring simulan o ipagpatuloy sa loob ng tahanan: bawal gumamit ng cellphone, tablet o anumang gadget kapag nasa harapan ng hapagkainan. Kung nasa bahay ang members ng pamilya, mag-set ng oras ng kain. Halimbawa, tanghalian 12 noon, hapunan 7:15 p.m. or depende sa naisin at napagkasunduan. Tip number 2, take into consideration a child's age. Isaalang-alang ang edad ng anak sa ibibigay na rules.
Isipin na hindi applicable sa lahat ng anak ang bawat rule, lalo na kung may anak ka pang bata. Mas maraming rules sa mga anak na mas nakatatanda kaysa sa mga bata. Examples po para sa mga teenagers. Dapat 6 p.m. ay nasa bahay na or depende sa oras ng tapos ng kanyang klase. Kailangan magligpit ng pinaghigaan bago umalis ng kwarto. Kapag holidays, weekends, dapat naglilinis ng bahay, naghuhugas ng pinggan na pinagkainan. Examples naman po para sa mga mas batang anak. Bawal kumain sa bedroom. Ilalagay sa box ang mga laruan pagkatapos maglaro. Magdasal bago matulog, bago kumain. Magsabi ng please kapag may kailangan at thank you naman kapag may nagbigay o napagbigyan sa kanilang gusto. Tip number 3. Communicate clearly and fairly. Imbis na sigawan o bungangaan ka agad kapag may nakitang kamalian, i-practice natin kausapin ng malumanay ang bawat anak kapag ito ay nagkamali o may nasuway sa rules ng tahanan. Ika nga, mahalaga ang diplomasya sa pakikipag-usap. At ang pinakamahalaga ay maparealize ng magulang kung bakit mali at kailangang patawan ng kaukulang parusa ang anak. Examples ng munting parusa. Dagdag gawaing bahay sa araw or weekends. Bawal lumabas or grounded, say for a week. Confiscated ang cellphone. Tip number 4. Be consistent with your words and in treating all your children. Dapat ang magulang ay maging patas sa pagtrato ng mga anak. At kung ano ang napag-usapan na rules ay dapat ginagawa o pinapataw ang parusa o rewards sa bawat anak. Ang magulang ay dapat maging good example sa pagsunod sa napagkasunduang rules sa loob ng bahay. Without a rule, there cannot be disobedience. A child cannot be accused of disobeying his or her parents where rules have not yet been set and clearly communicated to the child. Now, in summary, ang pagbibigay ng tamang disiplina sa anak sa loob ng tahanan ay dapat nagsisimula sa konsepto sa salitang discipline. The practice of training people to obey rules or a code of behavior and using punishment to correct disobedience. At dapat may turo sa bawat anak na hindi lamang sila pinapahirapan sa loob ng tahanan na mayroong rules, kundi sila ay hinuhubog upang magkaroon ng self-motivation, control sa kanilang kilos o sinasabi, at magkaroon ng emotional control sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang disiplina ay upang lumaki ang anak ayon sa kagustuhan ng mga magulang. At kung hindi ito magagawa sa loob ng tahanan, ang social media, kaibigan o sinumang nakakahalubilo o nakakamingle ng inyong mga anak ang huhubog sa kanila. Ipaunawa sa anak na kaya mayroong rules sa loob ng bahay ay dahil mahal ng magulang ang kanilang mga anak at nais ng bawat magulang na sumusunod ng kusa at hindi dahil takot lang sa parusang napagkasunduan. Kaya mahalaga ang pag-ibig at pag-aaruga at tamang usapan sa loob ng tahanan sa pagitan ng magulang at mga anak. Lastly, communication is the key. Parents and children should practice her listening skills. Let's pray. Lord Jesus, you are our inspiration for obedience. Help us to obey you more gladly, knowing we can trust you fully. Assist us to teach our children obedience. We place our children into your hands that they will obey you first of all and us as their parents. Knowing that you placed us in this family as their parents to guide them, may we be parents deserving of their obedience. In Jesus' name, amen.